mo ito halimbawa lang, Jen. Dahil nga sa frustration halimbawa ng ilan sa amin. Frustration. Ayaw ninyo, ha? O di, kakausapin namin ang mga tao na kayo nang bumago nito, sabihin nyo sa kanila, joint voting. Ayun, Kasi nga, walang magawa yung iba sa amin. Hindi ko sinasabi ito, halimbawa lang ito. Out of frustration, sapagkat sila mismo ang gumagawa ng paraan na hindi kami magkasundo. Ayaw nila, hindi ganyan. Kailangan bumoto tayo ng hiwalay. At kapag bumoto tayo ng hiwalay, hindi namin makukuha ang 3/4. Halimbawa kasi nakuha namin, higit sa 3/4. Higit pa. Ang 3/4 kasi is 75%. Opo. Okay? Halimbawa kami, nung mag-meeting kami, pinropose namin ito, nung magbutuhan kami, 99.9%. Wow. Edi lagpas kami sa 3/4. Opo. Sila naman, ang nakuha nila 15%. Ako po. Ay, nako. Kailangan nila 75%. Ang nakuha nila 15%. Tingin-ngiti sila. Wala. So, kailan mababago yung saligan batas kung pinag-uusapan na economic provision? Matagal na nakaumang ito eh. Opo. So, hawak nila ang alas. 24 sila, sabi nila, kagaya ng paglulupasay na sinabi niya, we are national leaders. Opo. Ganon sila, ganon ang kanilang pangkatira. Bakit ayaw ninyong, ito, pumayag sila nung mga ilang araw na nagkausap sila ng Pangulo. Natuwa na sila. Ako kasihan na nga ako dun eh. Yun lang ay katibayan. Pumayag sila eh. Haharapin nila yung katwiran. Sige, mag-ano tayo. Magpulong na kayo. Pulong tayo. Pagkalipas ng ilang araw, anong ginawa nila? Yun, ginawi. Ginawi. Sabi daw kasi nung mukhang napag-isip-isip ng dalawang putapat. Yung tatlo lang kasi nagpagkasundo. Pero yung tatlo, Senate President po yun eh, yung sa pangunguna yung tatlo eh. Tapos yung parang dalawang araw na nakalipas eh. Napag-isip-isip namin 24 eh. Kapag wala pa lang mangyayari, ang dating pa lang yan eh, malulusaw ang Senado. Bumawi sila lahat ngayong tong. Paano nga malulusaw? Economic provision nga lang ang pag-uusapan. Pumayag na sila, di ba? Nasa batas naman ang People's Initiatives, pero nakakapagduda di umano raw ang paraan na ginagawa dito ng Kamara at tila iilan lang sa mga kongresistang sumusuporta dito. Hindi nga din nakapagtimpi si Kong Marcoleta sa issue ng People's Initiative na hindi naman ata mamayan ang may gusto dito, kundi ang iilang atang balos-los na opisyal na naninigurado lang siguro ng posisyon para pa sa mga susunod na mga termino. Kaya nais o gusto nilang amyendahan ng tuluyan ang konstitusyon. Sino ba talaga nagsusulong? Taong bayan pa ba o mga lakoste na raw? At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Hindi ko pinagdududahan ang People's Initiative dahil nakasulat yan sa saligang batas. Given na po yan, oo. Pero ang pinagdududahan ko rito, ang kino-question ko dito ay yung pamamaraan ng pagtataguyod ng People's Initiative. Na questionable talaga. Opo. Pero magpasaring ka lahat, paratangan mo lahat, ito na naman, nagkakamali na naman eh. Yun na nga. Di ba? Dahil mukhang nagkakaroon ng... Meron daw isa kasing senador yata na nag-tantrums. Tantrums? Yung parang bata na naglupa sa'yo kapag hindi mo na ibili ng candy sa mall. Meron daw ata, Kong, ayaw ko lang kung ito binabalitaan niya. Yun daw ang nagiging viral ngayon sa social media. Kailangan nating tunguyin. Sino yung ba tinutukoy yung naglulupasay? Naglulupasay na Baka sense ko. mamaya iba yung mabanggit natin na magkamali tayo. Ang tinutukoy po ng marami, Kong, ay ito pong si Senate Majority Leader Joel Villanueva. At Ba't di natin pakinggan yung kung paano yung kanyang paglulupasay? ganyan, nai-ready Wala ba pa tayong ano? Direct, meron ka bang nai-ready dyan? Yung mga ilang, nire-ready pa po ko nga. Nire-ready pa po. Opo. Kasi baka mamaya magkamali tayo eh. Alam mo naman, tayo, maingat tayo rito. At kailangan naman nating May ebidensya. magpakaingat. Ito po kasing ang pinag-uusapan dito ay yung di umano ay nakaamba na constitutional crisis. Aha. Ha? Dahil di umano ang mga congressman
ay sumusuporta dun sa signature drive, People's Initiative. Ito yung Kamara de Representantes. Oo, Yan, yung Kamara, mga opo. congressman, mga House of Representatives, Oo. dahil ang pinapipirmahan sa tao ay kapag ka nagkaroon na ng amyenda sa konstitusyon, jointly na ang voting. Ayun. Ibig sabihin, kung ilan ang boto ng mga senador, tigitigisa lang din ng katulad ng boto ng mga kongresista. Oo. Magkakasama silang boboto. Teka muna. Di ba napag-usapan na natin yan sa mga nakaraang pagtalakay natin? Opo. Na ang People's Initiative ay isa sa mga moda ng pagbabago ng saligang batas na nakatakda mismo dito. Tatlong modo yan ko. Tama po. So, Oo. kung halimbawa ang taong bayan nagpanukala ng pagbabago ng ating saligang batas, nakasalig mismo naman yon sa tinutukoy nating saligang batas. O ba't merong naglulupas ay? Ayun nga. Nakasulat sa saligang batas. Ibig sana kung halimbawa hindi nakasulat pagkatapos inimbento lang ng kung sino-sino, Oo. nagtangkas na ngayon na baguhin ang saligang batas. Sa Wala namang pamamagitan batayan. walang paraan, yung paraang hindi naaayon. Opo. Walang batayan. Yun. Hindi ba usapan na natin to, Jen Nelson? Yun na nga po. Isa sa mga itinakdang kaparaanan kung paano natin Babaguhin o amyendahan. aanmyendahan Opo. o iriribisa ang ating Opo. saligang batas ay yung People's Initiative. Ayan. Oh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, ang mga tao nagpanukala, nagsulong, sapagkat kagaya nga ng binabanggit natin, ito naman dalawang chambers ng ating legislatura, hindi ko Opo. maintindihan, nagpupormahan lang, puro debate. Wala namang ginagawa, tayo na nga lang. Opo. Let us take the matter into our hands. Sabi ng taong bayan. Anyway, the People's Initiative is one of the valid modes Opo. of changing the Constitution. So, anong mali dun? Ba't may naglulupasay? Nako. Yun nga po, Kong, kasi parang na-realize nung mga senador natin sa pangunguna nitong si Joel Villanueva na para baga ang layunin daw talaga nitong hakbang na ito ay lusawin ang Senado. O, teka muna. Sige, palagay mo. Palagay mo, Oo. yun ang kanyang naintindihan doon. Pero sabi ko nga sa inyo, tao pa lang nagsusulong. Oo, tama po na People's Initiative. Oh. O, ang tao, sapagkat meron siyang sovereign will. Oo. Di ba? Alam naman natin, ang pinagmulan ng People's Initiative, yung kanilang ipinangalandakan noon na people power. Opo. Yan ang galing ang espiritu niyan eh. 1986. Oo, na ang tao sa kanilang pinagsama-samang kagustuhan, people's will, sovereign. Oho. Hindi ko maintindihan, ano yung kinu-question nga nung senador na naglulupasay kung galing sa tao? Nako. Ito po. Kailangan liwanagin ninyo. Kasi ako, pagkakaalam ko, pag nanggaling sa tao, People's Initiative, Karapatan nila. itinakda naman ng saligang batas. Anong ipinagpuputok ng butsi halimbawa? Kailangan malinaw ang ating discussion dito. Oo. Ito po. Jen, Nelson. Ito po yung kanyang sinabi. Sige. Admitted to me. Ba? Aminin niyo sa akin. Admitted. Baka sa ospital tumakot pa rin. Ma-admit sa ospital. Siguro admit ito. Admit to me that these are all congressmen's staff. May nakausap siya daw na umamin. Oo. Ang nasa likod ng Teka muna, people's- admitted to me that Oo. it is all... Congressman's O, staff. hindi kasama na naman ako. Yun nga. Oo, lahat ng mga... All. Ang ayaw ko lang naman dito sa mga usapin na ganyan, yung pagka naglalahat sila eh. Opo, Ayun. Kung sweeping meron eh. silang tinukoy ng mga kongres, walang problema sa akin yun eh. nga. Opo. Pero pagka medyo nagkakaroon lang ako ng konting problema sa pangunawa sa kanila, pagka nilahat na nila eh. Kaya kamukha niya sinasabi niya na it is all congressmen's staff. staff. Who called them? O di ibig mo sabihin, pati yung mga staff ko, pinagtatawag siya. Nagtatawag din daw po. Bakit gagawin ng staff ko yun? Wala namang kaming kinalaman dyan. Oho. Oo. So ano, ituloy mo nga. Oo, who called them? Who told them na may gagawin silang signature campaign? But they Ayun. did not even say this to this People's Initiative to the mayor. Ayun, mga staff daw ho ng lahat ng congressman. Oo. Ang So sa makatwid, ang sinasabi niya, pag ang mga staff ng congressman pumunta sa mayor, okay na. nagtatawag daw kong eh. Hindi ko naman maintindihan. Oo. Saan pa papunta yung kanyang
Kasi ang gusto niyang iparating sa taong bayan kong, ito hindi people's initiative, pero ang nag-initiate daw talaga ay mga kongresista sa pamamagitan daw po na kanilang mga staff. At mukhang sa 10 daliri, ang itinuturo daw nila ay itong si Speaker Martin Romualdez O bakit hindi niya i-prove yun? Well, tama kayo. Bakit opo. hindi niya puntahan si Speaker Romualdez? Sa tingin ko naman, kung pinuntahan niya si Speaker Romualdez, haharapin naman siya. Bilang senador, siyempre po naman. Senador opo. naman siya eh. Imbes na halimbawa, lalahatin na naman kami ng mga staff namin, tumawag sa kanyang opisina, na kami ang nagsusulong ng People's Initiative. Oho. Di ba? Yun na nga po, ang dating nun. Kasi ang pagkakaalam ko, kagaya ng ating binabanggit dito at matagal na nating tinalakay ito, pag People's Initiative, valid yan. Opo. Kapag sila mismong nagpanukala, silang nakaisip, silang nakapanaginip nitong kaparaanan na ito, because out of frustrations, dahil sa hindi na sila makapagantay di ba? Opo. Tayo na nga ang gagawa niyan. Oh. Napakatagal na proseso niya na palagi nilang sinasabing ganito at ganyan, away ng away, tayo na. Ngayon, kapag ginawa ng tao yan, ang tinatanong ko, kinu-question niya ba yung People's Initiative na isa sa paraan para baguhin ang saligang batas? Nakasulat yun eh. Oho. Kapag kinu-question mo yun, magkakamali ka. Sapagkat habang yun ay nakasulat at di nabubura sa saligang batas, nananatiling isang mabisang paraan. Valid and legitimate. So ano yung pinagpuputok ng butsi? Ako nga dapat ang ginawa doon ni Senador. Kasi yaman din lamang alam ko magkakaroon ng investigasyon ko. Parang meron ng 2 o 3 resolusyon na nagsasabing imbestigahan itong People's Initiative sa Senado. Bago ka magkaroon ng pag-iimbestiga, Opo. ang importante, kino-question mo ba yung People's Initiative na Well, isang balido na paraan Oho. ng pagbabago ng saligang batas? Kasi nakasulat yun. Kinu-question mo ba ito? Halimbawa. Mukhang wala namang verbatim kong na statement na kino-question niya yun. O ano yung kinu-question niya? Mukhang yung kaparaanan daw po ng People's Initiative. Yung kanyang kinu-question? Yun ata ang kanyang Yun kino-question. ay liliwanagin natin. Ano bang kaparaanan ang kinu-question niya? Yung daw pong kaparaanan, na bagamat ito ay People's Initiative, ay ilang mga mababatas. Nilahat niya Hindi, eh. nilalahat ba? eh. All Nilalahat eh. congressman's staff eh. Ganun ba? Yun daw nga yun. Yun daw ang kaparaanan eh. Mukhang ang nag-initiate ito ay ang mga staff ng mga... Paano natin Oo. mapatutunayan yan? Kasi, kung ako yung magku-question yan, kunyari ako, Opo. nag-aalinlangan ako, nagdududa ako sa paraan. Hindi ko pinagdududahan ang People's Initiative dahil nakasulat sa saligang batas. Given na po yan. Oo. Pero ang pinagdududahan ko rito, ang kino-question ko dito ay yung pamamaraan ng pagtataguyod ng People's Initiative. Yan. Okay? Oo. Ang una kong gagawin, hahanapin ko si Attorney Anthony A. Abad sapagkat siya yung nakasulat doon sa pinapipirma. Sa papirmahan, yung signature sheet nakasulat, Attorney Anthony A. Abad. Yan. Ngayon, ipatatawag ko siya. Oo. Siguro, isang maliit na kahit na siguro TWG lang halimbawa. Opo. Oo. Itatanong ko sa kanya, ikaw ba talaga ito? Yan. Opo. Kaya mo bang gawin ito? Sino-sino ba kayo? Magtatapat itong taong ito eh. Opo. May establish natin ngayon, hindi po. Ako po'y kinasangkapan lang. Oho. Ako po'y ginawa lang decoy. Ako po ay ginawa lamang, Ginamit lang yung pangalan ko ginamit dyan, lang ang pangalan ko. Yan. Opo. Kasi po, kung ako lang mag-isa at sinasabi nila may kasama ako, hindi po namin kayang gawin yan sa loob lamang ng 6 na buwan. Alam ko po naman ang proseso niyan, napakatagal po niyan. Ngayon, kapag ka nagtapat si Anthony Abad, o ituro mo ka ako, Sino? Oo. ituro mo nga sa amin kung sino ang may kagagawan niya. Yan. Sino nagpanukala niya. Opo. O tsaka ka ngayon, umasta. Tsaka ngayon, akusahin mo ngayon yon. Kung liwanagin natin, dapat yan ang mga ginagawa ni Senador Joel Villanueva. Baka kasi mamaya, i-quote na naman kayo ng mga vlogger. Sabi ni Marcoleta, ito dapat ginawa. Baga, ang atin ng premise dito, dapat ito ang ginagawa na hakbang ni Senador Joel Villanueva. Kasi kesa pasadahan mo kaming lahat eh. Yun! Kagaya na sinasabi mo nga ano yung salita mo kanina? Naglupasay. Naglupasay ka pagkatapos pinasadahan mo kaming lahat. Bakit hindi mo tinawag si Anthony Villanueva? Abad. Anthony Abad. Anthony Taberna yata yan. Oh. Ha?
Kung gusto mong tawagin si Anthony Taberna, Anthony Castelo, Anthony Villanueva, bahala. Antonio Banderas, bahala ka. Lahat na ng Anthony. oo. Pero para doon, makuha mo na hindi pala siya talaga. Doon mo lang ma-establish na hindi siya talaga eh. Ayun, Doon mo oo. lang ma-establish na questionable talaga. Opo. Pero magpasaring ka lahat, paratangan mo lahat, ito na naman, nagkakamali na naman eh. Yun na nga. Di ba? Kaya tuloy ang Pangulo Kong, ibalik ko doon sa punto na para bagamat napakahalaga nung LEDAC meeting, ipinasa ng Pangulo, sige, wag naman na ituloy. Pupulungin ko na lamang yung Senado at saka Kamara at nang sa ganun ay malaman natin ang sentimiento ng magkabilang panig. Yun tuloy ang ipinasa ng Pangulo. Kaya kahapon, Hindi nga, po, ang magkabilang panig, hindi nga, wala ganun kang ba? kinalaman dito eh, di ba? ayun na nga po Hindi ba ko. People's Initiative nga tayo? Lumalayo tayo eh. Hindi, People's Initiative, walang kinalaman ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayun, opo. Ngayon, nag-aaway ang dalawang kapulungan ng Kongreso nang dahil sa isang attorney, Anthony A. Abad. I-google mo yung pangalan na yan, makikita mo lalabas dyan, Mukhang totoong tao naman kong eh. si attorney Anthony A. Abad, consultant ng Senado. Ha? Meron ba? Nag-take out nga siya kay Coco Pimentel eh. Ganon. Doon sa isang posisyon. Ibig sabihin, Kilala nila. kakilala nila yun eh. Bakit hindi sila nagsimula kay Anthony Abad? Alam. Si Anthony Abad, eto ako, ginugoogle ko lang. Hindi ko naman siya kilala. I don't know him from Adam, sabi nga nila. Pero nabasa ko doon, consultant siya ng Department of Agriculture. Okay. Opo. Bakit hindi ninyo hanapin? Oo. Pagtatanungin ninyo, makikita nyo yung kasapatan ng kanyang pagkatao kung talagang kaya niya na balikatin itong napakalaking responsibilidad na papirmahin mo lahat ng tao dito sa inaakala mong pagsususog sa ating saligang batas. Ayun. Makikita mo kung talagang tunay siya at siya nga talagang nagpanukala o merong tao. Doon matutukoy mo na, sigurado ituturo niya. Oo. Ngayon, kapag wala siyang maituro, alam na natin kung ano ibig sabihin nito. Ayun. Oho. Ibig mo sabihin, pumayag ka na gamitin ang pangalan mo. Bilang isang abogado, alam na Di ba? alam ko, mamali yan. Oo. Malalagay ka sa alangan nito, attorney, sa ginagawa mo ito. Ito ay pangkalahatang aksyon na gagawin ng ating mamamayang Pilipino. Okay. Ikaw ay nagpakadalubhasa na ikaw isipin, basahin mo ka itong nakasulat dito. Oo. Sabi ng mga tao, lubusan po naming naunawaan ang layunin, ang mga advantages, ang mga consequences, ang mga epekto ng pagbabago ito ng ating saligang batas sapagkat ito ay ipinaliwanag sa sarili naming salita. Ayan. Opo. O sa salitang aming nalalaman. Naintindihan, Oo. maunawaan. Opo. Pagka tinanong mo naman yung, si ano po eh, hala pong nagpaliwanag ng ganito. Paano itatayo dapat si Anthony Abad. Abad? Ngayon, bakit naglupasay siya kagad? Tinuro kaming lahat. Ayun na nga. Sa halip dapat, ako alam ko na naman alam ni Senador Joel Villanueva dapat na hakbang pero sa halip ko, pinasaringan po yung mga mambabatas natin ng Kamara. Pwede ba nating pwede ba tayo makakita ng piyesa ng kanyang paglulupasay? Meron ba, Direk? Downloading para po. Medyo mabagal yung Hindi, ating kahit aparato. konti lang. Para naman, baka naman sinasabi, I-quote ko na lamang verbatim kong. baka nagbubulaan tayo rito. Hindi, gusto kong makita yung paglulupasay. yung video talaga. Kasi pag kinote mo dyan, di ko na makikita yung kanyang Yung paglulupasay. expression niya, tsaka Oho. Sige Kong, habang mamaya, Sige. makakabol natin yan. Ano pa itatanong mo dyan? Opo, sabi niya dito, ito Kong mga binabanggit niya, hinimok po ni Senador Joel Villanueva ang mga nasa likod daw po ng People's Initiative para sa charter change. Tigilan na! Tigilan na po ang pagmamanipulat pananako sa taong bayan, sariling interes. Sabi niya dito, ito, quote, magpakatotoo na lang po kayo. Alam naman po natin ang totoong dahilan kaya pinagpipilitan nilang buwagin ang Senado. Tignan mo na. Yung una mo sinabi, hinimok ko po yung nagpanukala nito. Meron ka sinabi doon sa una eh. Ulitin mo yun. Yung kauna-una ang binasa mo. Hinimok ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga nasa likod ng People's Initiative Na? para daw po sa charter change. Na ano? Na tigilan na. Okay. Hinimok niya ang nagpanukala. Oo. Nakausap niya si Anthony Abad.
Siguro, hindi niya nakausap ng O, ba, yun, face-to-face. yun ang nga sinasabi ko eh. Yun ang nga sinasabi. Bakit hindi mo hanapin mismo yung taong nagpanukala na nakasulat ang pangalan niya dyan? At saka na tayo magturuan sa susunod. Oo. At doon masisino mo kung talagang totoo yung sapantaha mo. Oo. Di ba? Nako. Yan nga po, Kong. Kasi lumilitaw dito na para bagang sabi niya, ang pinatutungkulan dito, kayo na naman, Kong, sa camera, magpakatotoo na lang kayo. Alam naman po natin na ang totoong dahilan kaya pinagpipilitan nilang buwagin ng Senado ay para kontrolin ang kapangyarihan sa ilalim daw po ng unilateral o iisang kongreso. Higit po sa lahat, nais nilang panawigin ang kanilang termino. Yun ang paratang, Kong. Eh, napakasakit na paratang naman yan. Paano niya naalaman yun? Yun po ang kanyang sapantahan. Ito po, dagdagan ko pa. Ito pa sabi niya, paano niya nalaman? Paanghangan mo pa. Ito. 90% po ng mga complaints, Ano? 90% ng mga complaints, Dagsado kasi reklamo sa tanggapan niya, no? itinuturo yung mga staff ng kongresista. Oh. In fact, may mga pictures pa ng mga chief of staff na sila yung nagpapatakbo nitong pirma na ito. Iwanan muna natin yan. Bigyan natin ng perspektiba. Okay po. Jen, para Opo. maintindihan ng mga taong nakikinig sa atin. Para ma-realize po nila, Iwanan natin ang tawag doon. Isang tabi muna natin. Hindi. Archive po? muna, archive. Ikuwan natin, balikan muna ibalik natin. Balikan. Oo, Sa susunod na kabanata. Ang Kongreso sa maraming pamamaraan at saka sa matagal ng panahon, Opo. nagmumungkahi ng isang constituent assembly. Okay. Ito ay magagawa lamang kung magkakaroon ng isang imbitasyon, maaring manggaling sa amin ang initiative, Oo. manggaling sa kanila yung initiative, pero constituent assembly. Opo. Ang palaging nangyayari ganito, matatapos namin sa panig namin yung imbitasyon sa kanila Sa kamera, opo. na kami ay magtipon bilang isang constituent assembly. Kung hindi ako nagkakamali, 3 beses namin ginawa, Jen. At nakatatlo na ho ba kayo? Nelson. Opo. Oo. Puro ang nangyayari, uupuan nila Ng Senado. ng Senado. Opo. O kaya, bago pa namin ginagawa yan, meron na silang kondisyon. Teka muna, kanya. Sige, papayag kami dyan kung magbobotohan tayo ng hiwalay. Ibig sabihin, kanya, panagutan ninyo yung 3/4, pananagutan namin ng 3/4. Ayun. Ang Opo. sabi namin, teka muna, bago natin pag-usapan kung anong klaseng pagboto ang gagawin natin, magtipon muna tayo, doon na natin pag-usapan. Ayun, opo. Eh bakit ka kung hindi pa nga tayo nagtitipon, nagbibigay ka na ng kondisyon? May mga pasarina ka Ayaw agad. nila na sumama sa imbitasyon namin magtipon bilang isang constituent assembly nang hindi namin dinidesisyonan na ito ay hiwalay na pagbubutuhan. Oo. Ganun sila eh. Sa mga tweet, Jen, Opo. kapag hindi sila pumayag na pumunta sa amin at hindi kami pumayag na pag-usapan kagad na hiwalay na butuhan, walang mangyayari. Wala talaga ho. Sa mga tweet, silang may hawak ng bola. Oho. Silang may hawak talaga eh. Totoo po 3 naman. ulit na inimbita. Inuupuan lang. Nako. So, pagkatapos sasabihin nila, hindi kami payag dyan. Opo. Sa mga tweet, kung halimbawa economic provisions ang iniisip namin, wala kaming magagawa sa sarili namin sapagkat hindi nila gusto, Oho. sapagkat wala silang 3/4. Ano ngayon ang mangyayari sa isang aksyon na gagawin namin na sila mismo ay aayaw? Sa lahat ng pagkakataon, umayaw sila. Wala. Wala, O nakabitin sino po kayo ngayon ang dyan. kumokontrol? Oho. Hindi ang Senado ko. Ang Senado ang may control. Opo. Kasi sabi niya, 3/4 kami, 3/4 kayo. Eh, sabi naman nila, ito openly sinasabi nila, wala po kaming 3/4. Kaya walang mangyayari. Oo. Kasi ang usapan nila, hiwalay. Sa mga tweet, sila mismo ay aayaw talaga kung ang pag-uusapan constituent assembly. Opo. Palagay mo, ito halimbawa lang, Jen. Dahil nga sa frustration halimbawa ng ilan sa amin. Frustration. Ayan. Opo. Ayaw ninyo, O di, kakausapin namin ng mga tao na kayo nang bumago nito. Sabihin nyo sa kanila,
joint voting. Ayun, oho. Kasi nga walang magawa yung iba sa amin. Hindi ko sinasabi ito, halimbawa lang ito. Out of frustration, sapagkat sila mismo ang gumagawa ng paraan na hindi kami magkasundo. Ayaw nila, hindi ganyan. Kailangan bumoto tayo ng hiwalay. At kapag bumoto tayo ng hiwalay, hindi namin makukuha ang 3/4. Ayun. Halimbawa kami nakuha namin higit sa 3/4. Higit pa. Pasado. Ang 3/4 kasi is 75%. Opo. Okay? Halimbawa kami, nung mag-meeting kami, pinropose namin ito, nung magbutuhan kami, 99.9%. Wow. Oo. Edi lagpas kami sa 3/4. Opo, oo. Sila naman, ang nakuha nila 15%. Naku po. Ay, nako. Ang kailangan nila 75%. 75%. Ang nakuha nila 15. Tingingiti-ngiti sila. Wala. So, kailan mababago yung saligang batas kung pinag-uusapan na economic provision? Matagal na nakaumang ito eh. Opo. So, Hawak nila ang alas. 24 sila, sabi nila, kagaya ng paglulupasay na sinabi niya, we are national leaders. Opo. Ganon sila, ganon ang kanilang pangangatwiran. Bakit ayaw ninyong, pumayag sila nung mga ilang araw na nagkausap sila ng Pangulo. Yun, Natuwa na Pumayag nga kami na sila, dun di ba? Ako nasihan na nga ako dun eh. Yun lang ay katibayan. Pumayag sila eh. Naharapin nila yung katwiran na, sige, tayo. Magpulong na kayo. Magpulong tayo. Opo. Pagkaripas ng ilang araw, anong ginawa nila? Yun. Binawi. Binawi. Sabi daw kasi nung hindi, mukhang napag-isip-isip ng 24. Yung tatlo lang kasi nagpagkasundo. Pero yung tatlo, Senate President po yun eh. Yung sa pangunguna yung tatlo eh. Tapos yung parang 2 araw na nakalipas eh. Napag-isip-isip namin 24 eh. Kapag wala palang mangyayari, ang dating pala niyan eh, malulusaw ang Senado. Bumawi silang lahat ngayon, Kong. Paano nga economic provision nga lang ang pag-uusapan eh. Pumayag na sila, di ba? Oo. Anong lulusawin? At saka di ba doon sa RBH 6, mukhang sila nga ang maglilid, di ba? Ang Senado eh. Pangungunahan ng Senado, ang... Sinabi na nga ng Pangulo, sige kayo nang mauna. Yun, O, opo. imbitahan ninyo yung, yung House of Representatives. O mga ilang araw lang naman tumagal yun. Pagkatapos tumalikod. Binawi Yun na ang sinasabi ko sa inyo na wala sila talagang balak na salubungin yung initiative na ginagawa sa pamamagitan ng Constituent Assembly na kami-kami lang. Dahil nangangamba nga sila na lulusawi. Paano lulusawi ng Senado kung pag-uusapan ng economic provision lang? Yun na nga po. Ngayon, ang mga tao ngayon, halimbawa lang ito, nakikita nila yung iskrima ng 2 kapulungan. Opo, oo. Nakikita nila yung rambulan, yung debate. Sabi nila, ba't itong 2 hindi magkasundo-sundo, may pinag-uusapan sila. Tayo na nga. Mga honorable pa naman ito, sabi Tayo niyo. na nga. Oo. Ayun, naglupasay pa nga yung isa sabi niya. Tayo na nga. Oo. Anong kinu-question mo, yung People's Initiative? O yung paraan ng pag-initiate ng People's Initiative? Mukhang Siguro yung paraan. Yes po, oo. Bago mo ngayon matukoy na mali yung paraan, hanapin mo si Anthony. Doon matutukoy mo ngayon. Kaysa magkaroon ka ng sweeping statement na lahat kayo pinararatangan ko. Iparatangan ako ng staff ko, nagsitawag sa kanyang opisina na ganito't ganyan. Ay, mali naman yun. Ayan. At saka may pangalan eh, no? Oo. Mali naman yan. Dapat pinatanungin talaga. No? Ito pa nga Kong, ito medyo masakit pa ito Kong ha. Oo. Sabi niya, we join the call of the President. Sabi niya, mukhang... Tingnan mo na, baka mamaya kala nila nagsisinungaling tayo. Pakita na natin. mamaya. Wala pa ba? Wala pa ba? Standby para ho, Kong. Medyo mabagal talaga yung aparato natin. Anyway, Kong, ilatag muna natin. Bago na lang basahin ito, ilatag na lang muna natin ang ating Vox Populi, Kong, Nelson, para makasangkot naman sa ating mainit na talakayan ang ating mga kababayan. Bagamat sinisikap sana natin na medyo light ng konti itong Biyernes. Pero ganun pa man, ay kailangan nating talakayin sa kaliliwanag ng ganang mamamayan, Kong. Gusto ko sana itanong sa kanila kung sa puntong ito tama ba itong ginagawa ng Senado na pinararatangan ang mga mababatas sa Kamara de Representante ukol dito sa hakbang ng People's Initiative. Kung okay sa inyo, Kong at Nelson. Medyo mabigat yata yun. Siguro, tama ba yung ginawang paglulupasay? Siguro ganun.
Pero kung ano yung quote-unquote naman, hindi naman talaga. Yung, Ano naman yan? Figures Figure of of- speech. oo. Hindi literal. Hindi literal. ay, nako. Sige po. Nabaliktad kayo na pag... Hindi, kinangaliwanagin natin, Jen. Opo. Baka mamaya mapagbintangan tayo na tayo ay sumusuporta Sa People's Initiative. hindi, kahit anong posisyon ng bawat isa. Wala po tayong kinalaman dyan. Opo. Tayo, pinaliwanag na natin yung standards at tuntunin ng People's Initiative. Opo. Kapag kahiyan ang standard at saka yung tuntunin, hindi nasunod, hindi tunay Aha. Na people's na People's Initiative. Kaya natin ipinaliliwanag, baka magkamali yung kababayan natin. Opo. Tayo, tumutulong tayo na ipaliwanag sa kadahilanan na ayaw nating mailigaw sila Opo. ng kung sino-sino man yung gumagawa nito. Tandaan po ninyo mga kababayan, ang People's Initiative ay isang lehitimong paraan na isinulat at nakasad mismo sa ating saligang batas. Ngunit kapag ka po yung kaparaanan ay hindi nasunod, Opo. questionable po yan. Alin man doon sa tatlo. Questionable po yan. Yun po yung pinapag-iingat namin kayo, magiging questionable yan. Yun po yung punto ng usapin ngayon. Oho. Kapag ka po ang standards at saka tuntunin na nakasaad sa mga batas natin, katulad po nung petisyon na inyong isusulong, meron pong essential parts yan na nakasulat sa batas. Kapag ka nagkulang po yung essential parts na yan, Oho. questionable po yan. Oho. Tandaan po ninyo mga kababayan, ha? Ang People's Initiative ay lehitimong kaparaanan para susugan o amyenda ng saligang batas. Ngunit magpakaingat po, ang mga paraan, ang alituntunin at ang standards po ay kinakailangan po ay nandyan lahat. Oho. Kasi kapag ka po ang standards ay nabaliwala, hindi po People's Initiative yan. Ayun. Ang magiging resulta niyan ay Pulse Initiative. Ayun. Full pulse. Di ba? Pulse Initiative yan. Mali ang paraan eh. Opo. Ngayon, ilatag mo ngayon yung tanong. Ayun. Ay, ano pa, paano ba natin ngayon ilalatag ito sa ating mga kababayan? Ano ha? Kung... Yan, ikaw na Nelson na maglatag. Medyo nahihirapan si Jen. Hindi. Pero dapat maintindihan din natin na mali din naman na magparatang, di ba? Kayo nasa likod ng People's Initiative eh. Parang mali din naman, di ba? Dapat matimbang natin at malaman natin na ang gusto nating palitawin dito ay kung ano yung tama. Tamang paraan at kung tamang... Maganda rin yung magpahayag siya. Ngunit yung kanyang pagpapahayag ng kanyang paglulupasay ay merong batayan. Ayun nga. Halimbawa, nakita niya na sangkot naman kasi yung... Ayan. Pero dapat sabihin niya, sangkot naman kasi yung mga ilang miyembro ng Kongreso. Ayan, pwede siguro. Ngayon, patunayan mo yon. Okay lang. Pero pagka kamukha na sinabi mo, lahat ng congressmen at mga staff nila ay tumawag sa aking opisina, huwag naman ganun. Ayun. Kasi yun lang staff halimbawa ng mga tumututol, tsak hindi naman tatawag yun. Di ba? kasi may mga kasama din kayo sa Kamara kung tutol, di ba? Yung bang mga staff ni Edsel Lagman na tumawag sa kanya? Baka problemang malaki yun. Yung bang mga staff ni Congressman Pulong Duterte tumawag sa kanya? Yun na nga po. Kaya nga, hindi ganun. Hindi nga dapat tama. yung tahasang malagana pang pagsasabi na napatunayan ko na lahat ng staff. Nako. Dapat hindi ganun. Oho. Ang statement ata niya talaga ay yung all congressman, ibig sabihin, lahat nung nakita niya, lahat ng mga tinuro ay puro. Ganon. O 100% na staff ng congressman. Ayun. Ganun sa pagkakaintindi ko. Kaya na siyempre, mag-iingat ka ng pagbigkas dahil paano yung ibang hindi nakaintindi, di ba? Sasabihin ako, lahat pala ng congressman yan. Hindi ba? Nako. Yun sinasabi natin eh. Paano po ito? Ang gusto ko nga sanang itanong sa kanila kung tama bang iparatangan ng nitong si Senador Joel Villanueva Ang lahat. ang mga kongresista na... Tama bang magparatang siya kagad nang hindi muna niya kinakausap yung pinag-ugatang tao nitong initiative na ito? Ayan. Ano? Kasi ang Para sa magpaparatang ka, hindi mo pa nakakausap si Anthony Abad na siya yung pinaka-proponent
na nakasulat mismo sa signature sheet. Ay mukhang advisor pala ng... Check, kilala ng mga senador pala ito. Yung Anthony Abad kasi... Advisor sa Senate, advisor sa Department of Agriculture. Oo. Bakit hindi po niyo ipatawag at siya mismo'y tanungin ninyo? Kayo po ba'y sinulsulan? Oo. Kayo po ba ay kinausap, kinontrata po ba kayo ng mga congressmen? Sino-sino po yung mga congressmen na yan? Oo. Napakadali naman siguro nun. Nako. Di ba? Sige nga po. Kung ang sagot niyo po ay tama, ang ginawa ni Senador Joel Villanueva, A. Kung sinabi niya naman ay mali po siya, letter B. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535. Landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa inyong social media pages. Live, tayo mapapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan tayo, Radyo Aguila, Northern Luzon, DWIN. Ano yung tanong, Jen? Opo, ang tanong, Liwanagin natin. tama bang paratangan ni Senador Joel Villanueva ang mga mambabatas, yun yung Kamara de Representante, na hindi pa nakakausap? Ang haba eh. Siguro Opo. ganito na lang. Opo. Tama ba ang paraan ng pagpaparatang ni Senador Villanueva Oo. na may kasama pang paglulupasay? A, tama. B, mali. Ayan, Ay, nako. Tama ba ba Ayos ba yun, Nelson? Ayos po. Sakto na yan. Tama ba si Senador Joel? Test. Si test na. Mag-enact po kayo ng batas. Hindi po kayo manghatol na wala po kayong kapangyarihan at karapatan. At huwag kayo mag-interpret ng batas. At huwag din kayo mag-enforce ng batas. Thank you so much, Attorney Arnedo Valera, International Peace Advocate and Good Governance and Filipino Community Leader in America. And by Monday, kung hindi bukas, makakasama po natin siya. Napakagaling po ito na abogadong Pilipino at very competent to discuss matters pertaining to the rights ng mga individual, including po ang mga separation of powers, constitutional guarantee of the due process, including po ang pagbabago sa saligang batas at ang pagtingin niya doon sa inviolable fundamental rights of every people, of every person to be guaranteed the due process of law and the equal protection of law. Regardless kung may nag-aakusa o regardless kung malubha ang akusasyon, bring it in the proper forum, the court, the prosecution, and not in the body of legislation na wala naman kayong realm of power na dapat gawin sana yan. Subalit dahil sa motivation of interest of political circles, demolition job, political attacks, and gimmick to become relevant in public discussion, ginamit po ninyo ang lumalagpas na kapangyarihan ng Senado. The overreach of legislative power is equivalent and tantamount to abuse of authority and power. Correct ka, Eric. At muli, pinapasalamatan natin ang ating butihing kaibigan, si Attorney Valera. At Monday, try natin siya. Yes. If not tomorrow. dako naman tayo sa isang importanteng talakayan ka, Eric, dahil ito'y nakakaalarma. Gusto lang natin linawin sa ating mga kababayan, itong peace talks ba ka, Eric, na kung saan nasa 250 mga dating rebelde ang sumusuporta sa peace talks. Na kung ito bang peace talks na ating tinatalakay dito, na kung saan suportado ng na ayon ay talaga namang nasa hakbang din daw ng ating pamahalaan, ito ba yung exploratory talks na ating tinatalakay? Isa yan sa pinag-uusapan natin. While we are happy na lumabas kahapon sa news na may mga former rebels na senior pa sa amin, no? Mga 1970s pa, 1980s, na lumantad like si Danilo de la Cruz. Dating leader yan ng RPA-ABB. Sila Ed De La Torre ng NDF, dati. Mga 70s and 80s yan. Si Rodolfo Sala, si Bilog, dating chairman ng Communist Party na nakulong si Joma. Si Nilo Tayag, among others. We are happy that they are talking about peace talks. We are happy that they are supporting the peaceful resolution of the armed conflict sa ating bansa. Tama po yun. Kasi dapat lang na manawagan tayo ng pagsusulong ng kapayapaan. However, we maintain still the position, ako, na ang pagsusulong ng proseso ng kapayapaan
At ang aktual na pag-uusap sa kapayapaan ay nakabatay sa tamang framework, nakabatay sa totoong direksyon, at nakabatay sa tugma at makatotohanang pagre-resolba ng armadong tunggalian. Number 1, hindi na tayo dapat bumalik sa Hague Declaration at JASIG na mga agreement. Ano po itong Hague Declaration? Hindi nila sinabi yan sa pagtitipon nila, Brother Franco. Ang Hague Declaration, ito po yung ginood time tayo at inikutan ng CPP, NPA, NDF ang ating mga batas. Gusto nila ang sa ilalim ng Hague Declaration na gusto nilang balikan na framework na siyang ginamit from 1992 to 2018 na kinakausap sila ng ating pamahalaan, foreign neutral venue sa labas ng bansa. Brother Franco ang pag-uusap. May third-party facilitator na gobyerno. Itong dalawang present na ito, gusto nila talaga sa abroad, hindi sa Pilipinas. Isa yan sa mga kapritsyo at panloloko na sinasabi nila na magkakaroon lamang ng malaya at ligtas na pag-uusap kung sa abroad. That is very wrong. Very expensive, very impractical, at pabalik-balik tayo at umabot na sa mahigit 20 billion pesos ang estimated amount na ginastos natin for more than 20 years walang nangyari. Yan pa rin ang gusto magbalikan ng CPP, NPA, NDF, Hague Declaration. Number 3, ayaw nilang magpailalim sa ilalim ng Hague Declaration na ang pag-uusap ay sa ilalim ng 1987 Constitution. Pwede ba yon? So therefore, kung hindi ipapailalim sa saligang batas, ano ang legal basis ng pag-uusap? What will be the legal foundation and framework of the talks? Saan nakasandig sa batayang legal ang pag-uusap at agreement? Questionable yon. Yan po ang mga laman ng Hague Declaration. At ang pang-apat sa Hague Declaration, gusto nila piece by piece, piece by piece. Atado at installment ang pag-uusap. Hindi mo na pag-uusapan ang pagbubuwag sa NPA at pagtanggal ng armas at pagpapatigil ng kanilang terorismo. Ngayon, ang tanong dito sa mga lumantad na mga dati naming kasamahan, na mga ang marami dyan tiniwalag o humiwalay at tumiwalag na sa CPP, NPA, NDF. Are you supporting the framework of Hague Declaration sa inyong panawagan na magkaroon ng peace talks? Dapat mailinaw yan nila Commander Salas, ni Bilog, ni Tayag, nila Nilo de la Cruz at nila Ed de la Torre at ng grupong ito. Kasi hindi kami papayag na babalik tayo doon sa Hague Declaration. Dapat may framework ang pag-uusap. Hindi po ito usapan na parang nagbabargain tayo at nagbabaratilyo sale dyan sa may Tutuban Mall, dyan sa may Divisoria. Hindi po ganun ang konteksto ng framework sa peace talks. Number 2, JASIG. Ang JASIG ba sinusuportahan din ninyo? JASIG is Joint Agreement for Safety and Immunity Guarantee. Ito po ang dahilan kung bakit nakakalabas ang kanilang mga quote and unquote consultants na kanilang ginagamit para yung mga kaso at mga pending cases ay mailabas sila at muling makaregroup bilang mga leaders nila. In fact, sinasabi na nila ng CPP, NPA, NDF na idinidemand nila ang pagpapalabas kay Vic Ladlad, Adelberto Silva, Trey Casambre at iba pang mga Central Committee na kakulong dyan sa may Camp Bagong Diwa. Aba, kung ako magtingin yan, reorganization of the Central Committee ang mangyayari nito. Papayagan yan ng gobyerno. Bakit hindi sila magtalaga ng consultant na hindi nakakulong at walang mga pending cases? So ang JASIG na yan, iniikutan nila ang judicial limitations at sinususpend at binabend nila ang ating mga judicial procedures to their advantage para mailabas at maitakas ang kanilang mga leaders. Ang tanong, sinusuportahan din ba ito ng grupo nila Ed de la Torre, ang JASIG, ang Hague Declaration, which are all proven to be onerous, dubious, anomalous, and disadvantage to the Philippine government and to the Filipino people. So anong framework ang inyong sinasabi na peace talks? Pangatlo, malinaw po sa konstitusyon ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa Communist Party, malinaw po ang panawagan nila na pababagsakin ng gobyerno. At malinaw na hindi kapayapaan ang kanilang layunin, kundi kapangyarihan. Brother Franco, ang tanong, malinaw ba ang panawagan ng mga kasamahan naming former rebels na ito? Na bubuwagin dapat ang NPA, tatanggalan sila ng armas, at magpapailalim sila sa sovereign authority of the state and the government, because there can never be several governments or several powers or grupo na may armas sa isang estado. Magulo yan. Ang tanong, are you also calling for the DDR? Disarmament, demobilization, and reintegration of the NPA at mawawala at mag-discard na at madismantle ang NPA. Yan bang framework na gusto natin? Sa akin, yun ang dapat at tamang framework. Ang panghuli,
dapat local peace engagement dito sa Pilipinas. Involve ang mamamayan, transparent, at hindi po exclusive na sila na nakakaalam. Yan din po ba ang gusto natin? Dapat involve ang taong bayan dito. Pinag-uusapan ang mga source of the conflict at ano ang dapat gawin ng government. Pero may direksyon na tapusin na ang paghawak nila ng armas. Buwagin ang NPA at itigil na nila ang panununog, pagpatay, pangbobomba, pangre-recruit. At itigil na nila ang pagbubuo ng mga underground movement, underground organizations nila at pagre-recruit sa NPA sa loob ng mga front organizations sa urban areas. Yan din po ba ang panawagan nila Bilog, nila Rodolfo Salas, Yes. nila Nilo Tayag at nila Ed de la Torre at Nilo de la Cruz? Nagtatanong po ang taong bayan, ano po ang sinusuportahan nating peace framework? Kasi sa amin malinaw, local peace engagement, local peace mechanism, transparent, involve ang local government, involve ang mga taong bayan, at nakikita natin na sincero na magkakaroon ng DDR, disarmament, demobilization, and reintegration at mawawala ang NPA. At i-give up at itatalikuran ng CPP, NPA, NDF ang kanilang pagtindig sa karahasan, dugo at pagpatay at hindi na nila gagawin ang pagpapabagsak sa gobyerno. Yan ba ang direksyon ng peace talks na pinapanawagan natin? Kasama ba dyan sa ating panawagan na palakasin ang NTF-ELCAC? Palakasin ang good governance through the framework of good governance, whole of government approach, and whole of nation approach. At kasama po ba dyan na itigil na, Brother Franco, mga kababayan, itigil na po ang panawagan nila na sa abroad ang peace talks na ginagastusan ng bilyon-bilyon na pondo. At dapat dito gawin. Dapat po pag tayo ay tumindig para isulong ang kapayapaan nakabatay sa tamang historical context, tamang perspective sa interes at kabutihan ng sambayanan, ng pamahalaan at ng buong mamamayan, at sa tamang logical human experience, batay sa karanasan at mga aral sa kasaysayan. Yes. Ito po ba ang framework na gusto nating ipatupad sa panawagan na ituloy na at tapusin na ang hidwa, ituloy ng peace talks at tapusin na ang armadong tunggalian at hidwaan na ito? Yes ka, Erica. Maputo lang kita saglit. Pero gusto lang din natin maintindihan, ito, in layman's term ka, Eric, ano bang pinagkaiba ng exploratory talks at itong peace talks na kanilang isinusulong? Okay. Wala naman, di ba? Paki-explain na ka, Eric. Ang exploratory talks, Brother Franco, ay ibig sabihin wala pang formal na peace talks and negotiation. Nagle-lay down pa lamang ng framework, nagle-lay down pa lamang ng mga schedule, nagle-lay down pa lamang ng direction and activities sa pag-uusap. Ang formal negotiation ay nakaupo na ang mga panel. Pero hindi pa man nagsisimula ang formal negotiation, exploratory talks pa lang, laying the ground for the proper framework and the proper direction of the peace negotiation, malinaw na ang binabanggit ng CPP, NPA, NDF. By the way, si Juliet de Lima Sison, si Luis Salandoni, si Connie Ledesma, while they are also presenting themselves as NDF, Brother Franco, they are also the Communist Party leaders based in abroad. Yes. So therefore, the decision comes from the Communist Party. The NPA and the NDF are all controlled by the Communist Party. So sila din ang magdedesisyon ngayon ano ang kanilang posisyon. Ang sabi nila, hindi sila magbibitaw ng armas. Hindi nila bubuwagin ng NPA. Ilalabas daw dapat ang kanilang mga leaders na magre-regroup sa abroad, na kagaya ng binanggit natin, ipatigil ang pagpapatupad ng anti-terrorism law at itigil ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngayon, sa nagsusulong ng peace talks at exploratory talks na ito, saan kayo dyan nakatayo? Saan po ang tindig natin? Kami malinaw. Those are non-negotiable terms. At hindi na natin dapat babalikan ang bogus at anomalous na Hague Declaration, Yes. JASIG, at dapat sa Pilipinas gagawin ang pag-uusap, involve ang mamamayan, transparent ito, at dapat malinaw na bubuwagin at lalansagin ng NPA at magpapailalim sila sa sovereign authority of the state and the government. Exploratory talks man yan o real actual peace negotiations, the framework must determine where are we going to proceed from here. Yes ka, Eric. Kasi very confusing ito. Like for example, si Camilo Tayag, ito, nakita naman natin ng kanyang pagtalikod sa CPP, NPA, NDF, di ba? Ngayon, former rebel siya. At ngayon, ang pinaka nagbibigay ng confusion dito is muli, luminya sila sa agenda ng active CPP,
NPA, NDF leaders. Kung hindi O nila liderato. ililinaw ang kanilang, ano ang kanilang ipinapanawagan na peace talks. Correct ka, Eric. May punto ka dyan, Brother Franco. In the absence of real and clear perspective and framework saan sila tumatayo na peace framework, magkakaroon ng confusion ang mamamayan. Are they reinforcing the Hague Declaration, the JASIG, and the old framework that favors the CPP, NPA, NDF? Valid question ang pinunto mo, Brother Franco. Yeah, kasi kahit ako, Eric, nalilito ako eh. Kaibigan nating matalik, si Nilo Tayag. Dito nakakasama rin natin, na-interview natin. And at the same time, may kita natin bakit biglang, I don't wanna say na may change of heart ba dito or anything. Pero nakita naman natin sa iyong paliwanag na ang peace talks na ito ay talaga namang hindi mauuwi sa pag-surrender ng armas. Kasi kung isa yon sa binigay na pahayag dito sa kanilang peace talks na walang isusurrender nila ang kanilang armas, Hindi bubuhagin ng NPA. hindi bubuwagin na. Ay, syempre, mapapaniwala ako. Peace talks nga ito. Kung idideklara ng CPP. Idideklara ng CPP. Pero itong ganitong uri na we lend our voice. Ito na sabi, we lend our voice to help widen public support for the expected reopening of peace negotiations between the government and the National Democrat. And we know that NDF, National Democratic Front, exists in the guise of these organizations that are now, even, we consider Democratic Fronts the Kabataan, Makabayan, Party list nila. Party list. Ang Gabriela, Yes. all of these are, tinatawag ito ng mga democratic forces Correct. as declared by Joe Masison. Tama ang punto mo, Brother Franco eh. Yeah, and we have a supporting video for this if we can. Can we? Yes, Yung kay Luis Salandoni, Yes. para marinig po ito. Tama Para mas naman po malinaw. na manawagan sina Nilo Tayag, Ed De La Torre, Rodolfo Salas at Nilo de la Cruz at mga kagaya nilang mga senior na mga former rebels sa amin, pero dapat nasa tamang framework, Yes, natin nasa confusing tamang ko eh. historical lessons, nasa tamang perspective, at yun ang binabanggit ko. Hindi tayo babalik sa Hague Declaration na very one-sided at pabor sa CPP, NPA, NDF. Hindi na natin yan gagamitin ang JASIG at hindi natin papayagan na ipatigil ang anti-terrorism law. Correct. Hindi natin papayagan na bubuwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, and moreover, kailangan sakop sila ng sovereign authority of the Yan. state and the government. Kasi- At lalansagin ang NPA, tatanggalan ng armas. Yan, I just want to make it clear. If this former rebels are sincere to what they really want for our country, they will really go straight to the point that there will be no more armed struggle. Yan. We will surrender. We will submit ourselves into the government. Yan. Yung mga ganitong mga I-demand linya. nila yun sa Hindi CPP, NPA, NDF. Hindi yung mga linya na susuportahan namin ng mga boses, yung mga ganyan-ganyan mga bagay, ay talaga namang linyahan. Ayan yung matagal na ginagawa na kasi ng CPP, NPA, NDF. Kaya panoorin na lang po natin ang video na ito para mas malinaw. Ito po ang aming basihan kung bakit namin ito inilalabas, sapagkat maingat po tayo sa usapin ng kung ano ang tamang framework at historical lessons that we should hold on pagdating sa peace negotiations, peace talks, or exploratory talks with the CPP, NPA, NDF. Go ahead, Brother Frank. Panoorin po natin ang video na ito. We see that peace negotiations are another form of legal struggle, which is possible to be used by the revolutionary forces in order to advance the revolutionary armed struggle and the revolutionary mass movement. This other form of legal struggle, the peace negotiations, does not replace the revolutionary armed struggle nor the revolutionary mass movement. In fact, it should advance, it should support this revolutionary armed struggle as the main form of struggle, and the revolutionary mass movement, which is a more important struggle than the peace negotiations. Malinaw po ang binabanggit ni Luis Salandoni na kinausap po ng Philippine Team Delegation nila Secretary Galvez, General Manny Bautista, Anton Lagdameo, among others. Ang sinasabi ni Luis Salandoni ay posisyon niya ng Central Committee. Hindi lamang ng NDF, Central Committee yan ng Communist Party of the Philippines. Ang sabi niya, ang peace negotiations, isa lamang yan sa pamamaraan para palakasin at isulong ang armadong pakikibaka at kilusang masa sa kalunsuran. Alam yan ni Ed De La Torre, ni Nilo de la Cruz, ni Rodolfo Salas, at ni Nilo Tayag. Alam nila yan. Ngayon, kung ang pagtingin pala ng CPP, NPA, NDF ay instrumento lamang at pamamaraan para lalo pang isulong ang armadong pakikibaka para pabagsakin ng gobyerno at lumawak ang kilusang masa laban sa pamahalaan,
what kind of peace talks ang ipinapanawagan at sinusuportahan ng grupong ito ng mga former rebels na kagaya namin. Kami malinaw. Local Peace Initiative, Local Peace Mechanism na sa balangkas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, may disarmament, demobilization at reintegration ng NPA at wala ng NPA na mananatili pa sa ilalim ng sovereign authority of the state in the government ng Pilipinas, sakop ng saligang batas dapat ang pag-uusap, wala ng foreign neutral venue na pag-uusapan, dito na gagawin, transparent, hindi na babalikan ang mga budol-budol na agreement like Hague Declaration at JASIG at dapat ang gobyerno ang mangunguna kasama ang taong bayan na obligahin ang CPP, NPA, NDF na sumunod sa paglalansag ng NPA at tumalima sa pag-uusap na mapayapa at resolbahin ang social, political, and economic issues. Yan din po ba ang framework na sinusuportahan ng grupong ito? Kung yan po, magkakaisa tayo at tuwang-tuwa ang taong bayan dyan kasi panalo tayo. Huwag niyong kalimutan ang video na ipinakita natin. Ang sabi ni Luis Salandone, the peace negotiations can only become relevant if it will strengthen, advance, and reinforce the armed struggle and the urban and revolutionary mass movement against the state. Therefore, malinaw na hindi nila layunin ang kapayapaan. Gagamitin nila ang pag-uusap sa kapayapaan kunwari para po palakasin ang armadong paglaban at kilusang masa nila upang pabagsakin ultimately ang pamahalaan, agawin ang kapangyarihan sa pampolitika at magtayo ng sariling gobyernong nakaayon sa disenyo ng komunismo. Ibig sabihin po, anong uri ng kapayapaan at pag-uusap ang ating pinag-uusapan dito? Brother Franco, tomorrow we will try to interview ang mga kapanahunan ni Ed de la Torre, ni Nilo Tayag, nila Nilo de la Cruz at nila Rodolfo Salas, si Karamon Peter Motok, we will invite him. Isa ito sa mga may direct knowledge about ang karumal-dumal na mga krimen sa kasaysayan na ginawa ng CPP, NPA, NDF, ang Plaza Miranda bombing, ang MB Karagatan na arms smuggling from China at hindi inaamin at pinanindigan ng CPP, NPA, NDF. Bukas po dudugtungan natin ito, but just the same to make it clear, natutuwa tayo na lumantad po itong mga matatandang mga kadre na nauna sa amin. Pero hindi tayo mag-aalangan na magpapaabot na dapat malinaw ang kontekstong pagkasaysayan, ang aral mula sa karanasan at ang punto de vista at framework sa pagsuporta anong uri ng peace process, anong uri ng peace talks ang pinag-uusapan natin. At hindi dapat tayo gino-good time at ginugoyo at dinidribble-dribble ng CPP, NPA, NDF, the government and all that, and those support that kind of line must be very clear and categorical. Yeah. Otherwise, mauulit po ang ating pagkakamali to the detriment and to the disadvantage of the entire country and our people. Yan, malinaw yan mga kababayan. At tumari nga ito, nagsamot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue ito. Tama nga, tao pero utos sa Kongreso at pinayaran ng pera at pangako ay ayuda. Kung Marcoleta, kung wala kang kinalaman dyan, bakit mo pakialaman ang mga ginagawa sa Senado? Ang mahirap dyan sa inyo, hindi nga kayo nangingialam dyan sa Kongreso. Kahit dyan nagsimula ang PI, bakit pa kayo mangialam sa Senado? Puro peke yung mga pirma dyan sa Tambalos Laws Initiative. Salot na pamamaraan niyang pirma na yan. Puro iisang ballpen lang. Bakit wala bang ballpen yung mga pumipirma? Ang ginamit nilang propaganda sa mga barangay officials term extension para pumirma at sa mga tao naman sa barangay ay ayuda. Kaya nagpirmahan ang mga tao dyan. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag kang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.